So, NLEX, rain or shine. So, alam naman natin na ang laro ng rain or shine is fast break. Mabilis yung pace, no? Shooting 3-point shots. The mere fact na hindi pumasok yung kanilang 3-point shots dahil ginawa ni Robert Bolick na siya yung nagdikta ng game. So, anong ibig ko sabihin? As point guard, hindi lang yung team mo ang kinokontrol mo yung tempo. Sometimes, point guards also dictate kung anong tempo ng buong laro. Okay? So, ba't ko nasabi yun? Pinabagal ni Bolick yung laro. Bakit niya pinabagal yung laro? May Mike Watkins silang nasa ilalim. May kakampi siyang dominant na big man. So, binagalan niya yung laro. At saka, umiscore siya ng 40. 40 points. No? 36 points in 3 quarters. So, ano yung makikita natin na pwede nating makuha? Bolick's skill in using ball screens. Yung ability niya to make driving lanes, to make pocket passes kay JB Mocon at saka kay Watkins na para maka-score sila ng walang kahirap-hirap. Making 4-point shots, yung malalayong tira. So, yun yung skill na nagpanalo sa NLEX ngayon. Kaso lang, may consequences yung mga ganong senaryo. Eventually, sa game na to, hindi nakita yon dahil lumabas yung advantages ng scheme na yon na si Robert Bolick ball dominant. At saka, hindi lang yon. Nung inupo siya, naglaro itong si Kevin Alas na ganun din ang ginagawa. So, sa isang team, meron kang dalawang shot creator sa basketball na tinatawag. Kapag meron kang dalawang shot creator na nagpapalitan, na marunong mag-set up ng kakampi at marunong mag-set up ng sariling tira, mananalo ka. Yun lang, kailangan yung sinet-up mo, pumapasok yung tira. Kaso medyo nahirapan yung NLEX kasi nung umupo yung Watkins dahil 5 ang foul, nahirapan sila dahil ang lalaki din ng rain or shine. No? Talagang pag tinanggal mo yung Watkins, makikita mo kulang sa height yung NLEX. So basically, ganun lang siya. No? Ganun lang siya, as simple as that. Ganun lang yun. Kasi pag ang rain or shine is pinalaro mo on their pace na takbo ng takbo, pag rebound takbo, pag nag-miss or make takbo, gumagana na rin pati yung depensa nila. Except nung third quarter na gumagana na yung tira ng rain or shine. Kaya lumiit yung lamang ng NLEX. So, doon din na nagpapatunay that basketball is a game of runs. Nagkaroon ka ng run ng isang quarter, nanalo yung rain or shine sa quarter na yun, kaya lumiit yung lamang ng NLEX. So, anong ginawa ng NLEX na susunod, no? Ang doon pumasok si Kevin, si Drunken Master. By passing the ball and by making shots, ganun yung nangyari. Kasi yung mga players na yon na marunong pumasa at marunong tumira, talagang titignan ng depensa yon kahit saan pumunta. And eventually, iiwanan nila yun magfo-force ng help. Mapupwersa yung rain or shine na tulungan yung kakampi nila. Dahil sa pressure na ibinibigay nito sa depensa. Pag marunong kang mag-dribble, marunong kang gumawa ng tira, yun ang naibibigay mo sa depensa. Nape-pressure yung depensa ng rain or shine on a half-court set. So, yun lang po.